lalo pong magbabantayan just to prove you wrong. Ayan pa ho, ang daming blanco. At hindi rin po rumor na hindi po aprobado itong Bicameral Conference Committee report na ito. Medyo marami lang po yung pahina, but I'll try to look for the signature page. Pirmado po ito ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Pinirmahan po nila ito, inaprubahan kahit ito po ay punong-puno ng blanco. 28 items po ang blanco. Kaya hindi tama na igagawa kayo ng balita. Alam naman natin kargado yan Bakit mo sasabihin na he started the rumor? Iba yung rumor, iba yung factual. Paano naging rumor? May kaso nga sa Korte Suprema. So mali po yung balitang yan, hindi po dapat nating kondinahin. At in fact, kailangan nating itama ito for the sake of fairness at yun nga nailathala na Nailathala na at masagwa yung pagsasalarawan. At ayan pirmado Ito yung blankong Bicameral Conference Committee report. Kaya po natin ito laging pag-uusapan sapagkat hindi kami papayag mga petitioner na tatawagin ninyo si Congressman Sid Ungab na marites lamang. At pagbibintangan na siya ang nagsimula o nagpakalat ng rumor o chismis. Ito po, paanong naging chismis? Pirmado, aprobado, ratipikado. Ito mga blankong Bicameral Conference Committee report. Tingnan po ninyo maigi. Ayan yung mga pumirma Ang sinasabi, ang drama ngayon ng mababang kapulungan, they're all for transparency and accountability. Ito, transparent tayo. And we are making you account. Kanya tayo nagtungo sa Korte Suprema sapagkat kinikilala natin yung supremacy ng ating saligang batas over the action, whether individually or collectively of an institution or a group of officials na labag po sa ating saligang batas. At yung sinasabi hong rumor, wala pong rumor. Pakita ko lang din po sa inyo na wala nga pong enrolled bill Wala pong enrolled bill, malinaw po iyon. Wala pong enrolled bill. Nung kami po ay humingi, at salamat kay Congressman Sid Ungab, nung kami po ay nakakuha dahil siya po ay nag-request nung certified true copy ng enrolled bill, ito po yun Isinubinti na rin po namin ito sa Korte Suprema. Certified po ito. Ano pong linalaman? Wala pong pirma. Walang pirma ng Senate President, walang pirma ng House Speaker, walang pirma ng Senate Secretary, wala rin pirma ng Secretary General ng House of Representatives. At yan po ay sertipikado. Dated po ito? February 13, 2025. So hindi po chismis ito. Hindi po kami lumalakad ng chismis. At ito po ay ginagawa natin para protektahan ang interes ng sambayan ng Pilipino, hindi po para magpalaganap ng chismis. Kinorek po ng konti para lang po hindi sila mapuna ng Philippine Star. Subalit mali pa rin yung pagkakasulat, talagang malisyoso. Ito po ang naging tugon ni Congressman Sid Ungab. And I quote, "Precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved." Yan po yung naging tugon. Short but sweet and direct to the point. Yun po yung naging tugon ni Congressman Sid Ungab sa kanyang naging sulat dyan sa editorial board or editor ng Philippine Star. Precision, I quote again, this is the statement of Congressman Sid Ungab. "Precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved." Paano sila magkakamali? Talagang dito makikita mo, may pinagtatakpan at alam naman natin na isirain ang magandang pangalan, integridad at kredibilidad ni Congressman Sid Ungab. Kaya po natin ito ay tinatama dito sa ating pahina.
Ang trabaho po kasi ng BICAM tapos na pagkatapos nila itong aprubahan, pagkatapos sila itong pirmahan. Blanco nga ho 28 items blanco. No? Kaya uulitin ko, sino ang nagpuno o naglagay ng mga halaga doon sa 28 items na blanco? Kanino yung makating kamay o sino-sino yung may makakating kamay na nagpuno ng mga blanco? Illegal po kasi iyon. Tapos na yung proseso. Wala pong pinagkaiba yung aming kaso kung makikita ninyo doon sa kasong ibinasura ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Nag-request ang Korte Suprema, nag-inquire, nag-urirat doon sa proseso. Ganon din po dito. Pag natuloy ito, gaganon din ito. Pagtatanong din ito sa proseso. Paano ba ang proseso ng pagpasa ng budget? Pagka natapos na ang Bicameral Conference Committee report, ito'y ipinirmahan, ito'y ratifikado, ito'y aprobado, maaari pa ba itong galawin? Ang sagot, wala na. Printing na lang yan Di ba? Printing na lang yan. Ang problema, merong makating kamay na pumuno sa mga blanco. Yun po yung ating pinaglalabanan ngayon sa Korte Suprema. Pinapigil po yung oral argument. Umabot na po sa oral arguments na dapat, ibig sabihin na establish na po lahat na may jurisdiction ng Korte Suprema, yung lis mota, yung pinaka-kontrobersiya, susceptible of judicial recognition, review, at adjudication, malinaw na po yan, yung standing ng party, nandyan na po yan, at malinaw din po, gamitin din po natin yung in-invoke na constitutional provision ng Supreme Court sa kaso na inihain po ni Vice President Inday Sara Duterte at ng mga abogado sa pamumuno ni Attorney Israelito Bobetorion at Martin Delgra. Yung Article 8, Section 1, Paragraph 2 ng ating saligang batas. Article 8, Section 1, Paragraph 2, yung expanded jurisdiction ng ating korte. Ano po yung expanded jurisdiction? To determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. Pwede na po yan, hindi na po pwedeng sabihin beyond the jurisdiction of the court. Basta't merong seemingly aksyon na in excess of jurisdiction or grave abuse of discretion ng kahit na sinong antas ng gobyerno, maaari pong itong silipin ng Korte Suprema, maaari po itong aksyonan ng Korte Suprema. So meron po tayong actual case, meron po tayong actual controversy sapagkat na-establish na po natin yan at pera po natin mga Pilipino ang nakasalalay dyan. And I think and I believe we were able to show yung prima facie grave abuse of discretion in the assailed act of Congress, of the Senate, and even of the Office of the President na pinirmahan yung maanumalyang 2025 national budget na nagkakalagang 6.325 trillion for 2025. Next year, higit po mas malaki. So, hanggat meron pong actual case, meron pong actual controversy na justiciably recognizable at actionable, sana ho ay aksyonan na rin ito ng Korte Suprema. At hindi ito maging moot in academic kapag naipasa na po yung 2026 national budget, baka naman maging ground ng dismissal, moot in academic na. At nawala na yung actual case, nawala na yung actual controversy kasi naipasa na yung budget sa susunod na taon. Sana po hindi ganoon. Ang marami nga tayo nakakausap na kapwa natin abogado, huwag sanang mauwi yung tinatawag na Mona Lisa na nahiga doon, nahimlay doon at doon na rin namatay. Huwag din sanang upuan. Maganda yung naging desisyon sa kaso ni Vice President Inday Sara Duterte. Yung pagpuna doon sa inaction ng Secretary General at ng House of Representatives is equivalent to a positive act. Ano yung positive act na yon? Yung kanilang pag-upo, pag-dribble, paglagay sa freezer or freeze the ball nung naunang 3 impeachment complaints. Sana, ganun din
ang maging pananaw ng Korte Suprema. Hindi pwedeng hindi nila aksyonan yun dahil pag hindi mo inaksyonan, yung hindi mo pag-aksyon, aksyon po yun eh. Ano ho? Para lang maintindihan din ninyo. At sana alalahanin po ng ating mga kagalang-galang na hukom yung binanggit din po nila. Yung Article 11, Section 1. Public office is a public trust. Meet the new Globe at Home 5G Wi-Fi. Plug and play for easy setup and power up with fiber-like speeds. Plug, play, power up. Be the first to experience the art of connection. Reserve yours now. Public officers and employees. At may empleyado po rito dahil for a while, di ba? Inilalaglag ng mga mambabatas yung mga empleyado ng Senado at empleyado ng Kongreso na bahagi umano ng TWG nila, yung Technical Working Group. So yung public office is a public trust. Article 11, Section 1. Public officers and employees. Yun po yung mga miyembro ng Technical Working Group must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, and loyalty and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest lives. So yun po, para hindi tayo maging banana republic, if I may borrow the term recently used by the Senate President na kinikilala niya yung pagbasura diyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ganun din po sana dito sa ating nakabinbin na illegal, immoral, invalid, unconstitutional, unconscionable 2025 national budget. Aksyonan po din sana ng Korte Suprema using the same invocation that they've used dito sa kaso ni Vice President Inday Sara Duterte, yung Article 8, Section 1, Paragraph 2, yung expanded certiorari jurisdiction ng Supreme Court, yung Article 11, Section 1, Public Office, Public Trust Doctrine na nandyan din po at in-invoke din po ng Korte Suprema yan. At akmang-akma po eh. Kaya pwedeng gamitin yung mga linay down po dito ni Senior Associate Justice Marvic Leonen that there is a right way to do the right thing at the right time. Dagdag ko po yung right motivation or right reason. Maling-mali po eh. Minanggel yung 2025 national budget. So yan po, sana ay nakadagdag ako sa inyo ng kaalaman at nakadagdag sana ng impormasyon para makabuo po kayo ng inyong malaya, sariling opinyon at inyong paninindigan. Hindi kinakailangan sang-ayon kayo o tugma sa aking pananaw at opinyon na ating pong diniskurso ngayong hapon, araw po ng Miyerkules, July 30, 2025.